Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito heartbreaking po ito, no? Nakakadurog po ito ng puso, no? At ganun din po ating papahagingan itong sa confidential fund again. No, pero bago po yan, i-flex ko muna po itong Haya Nature Resort. For more details, please visit their Facebook page. Ganun din po, tayo po ay mag-shoutout at magpasalamat sa ating mga channel members, sa mga regulars ng ating mga video premiere, at doon po sa mga nagsishare, nagre-replay. Maraming salamat po. At eto nga po, kaya ko po nasabing heartbreaking ito, kasi po, alam nyo po yung nangyayaring kaguluhan dyan, lalo na sa Middle East, yung Israel-Hamas war, no? Ilang kababayan na po natin sa aking pong pagkakaalam dito, base po sa mga report na nababasa ko, 3 Pilipino na po ang nasasawi, no? At kalunos-lunos po, no? Kasi yung isa nating kababayan, no, bagong kasal pala siya. Kakaawa. Tapos yung isa po unbelievable yung kanyang pagprotekta. Mamaya malalaman nyo yung kanyang heroic act, no? At yung isa pa po, hindi ko pa alam kung ano nangyari doon, pero condolences po para sa mga pamilya po ng mga namatayan, nasawi dyan po sa conflict ng Israel-Hamas. So dito po, lahat po ito nanggaling sa Manila Bulletin. Pagsamasamahin na lang natin. Once again, nakikidalamhati po ako sa pamilya ng mga biktima, no? Kakaawa po ito. This is a very unfortunate war, no? Marami pong mga civilian na ang nadamay. Okay? So dito po sa ulat ng Manila Bulletin, Envoy ensures Filipinos well-being amid Israel war. No, sino po iyan? Israel Ambassador to the Philippines Ilan Plus assured President Marcos that Israel is committed to ensuring the safety and well-being of Filipinos in the Holy Land amid the ongoing war against the militant group Hamas. Thank you, Mr. President, for the important meeting we have earlier today. Israel is in a war situation due to horrific attack of the terror organization Hamas. I want to thank you for your commitment that the Philippines will always stand with Israel against the inhumane terrorist attacks by Hamas. Israel is committed to the safety and well-being of the Filipino citizens in Israel. We will do everything we can to get them out of danger as we do for our own citizen. No, yun po yung sabi ni Ambassador Ilan Plus, no? According to the Israel envoy, the Philippines and Israel are bound for an even closer partnership. We have a long history of friendship. We have a future of even closer partnership and collaboration. On Wednesday, President Marcos said the Philippines is supporting Israel in quelling the inhumane terrorist attacks by the militant group Hamas, as he thanked Israel forces for bringing Filipinos to safety amid the ongoing war. So ito pong sinasabi nung Ambassador Plus, talagang meron po tayong history between the Israel, no? Lalong-lalo na nung nakaraang ikalawang digmaan. So kung gusto niyo pong malaman ng history niyan, basa-basa din. Research na po kayo. So yung po yun, ano. So at the same time, sinabi po ng ang ating presidente that Philippines is supporting Israel in quelling the inhumane terrorist attack. Kumbaga dito, we stand with Israel. Yun lang po yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong, no? With this, President Marcos told Plus that the Philippines will always stand with Israel in this war against the inhumane terrorist attacks by Hamas. O, yan po, binasa ko lang dyan sa Manila Bulletin. So, kaya ko po to, binibigyan ko po kayo ng background kasi darating tayo doon sa pinaka latest na balita regarding this, no? Ito na po. Next is House panel assured Pinoys in Israel Gaza can be repatriated if need arises. Yung repatriated, maililikas ka agad sila. Ayun ang sabi, no? They will be assured na maililikas sila. No? Kaya ang sabi nga po ni Senator Jingo Estrada sa DMW, paalala niya, gamitin nyo na yung repatriation fund ninyo. May pera naman sila.
na how many billions of pesos na hindi pa nga nila nagagamit eh. Ang nagagamit pa lang nila is I think 9%. So they still have about 9 billion pesos para ma-repatriate itong mga to. Kasi nagiging worse po ang situation. Mamaya, isara na ng Israel yung airstrip, wala nang makakalabas. O paano pag nagsara yung mga sa land naman? No? Ayaw nang magpapasok ng mga neighboring countries ng mga evacuees. So, as much possible, we have to do it. Itong sa DMW, DFA, Secretary Manalo, si OIC ng DMW, si Kakdak, mag-usap-usap na pa kayo dyan. Isama nyo na si OWA Administrator, Arnel Ignacio. Lahat po kayo magtulungan na kayo kasi siguro may libo rin ng mga Pilipino OFWs dyan. Isalba nyo na po sila. Ayan o, approximately, ito. The DFA and DMW clarified that of the estimated 30,000 overseas Filipino workers and overseas Filipinos in Israel, approximately 1,500 Filipinos are in affected areas where the armed conflict is ongoing. O, yun naman pala, approximately 1,500 out of 30,000 overseas na nandyan sa lugar na yan. Pero yung affected lang, 1,500. No? An additional 1,000, correct. An additional 137 overseas Filipinos who are primarily Filipino women married to Palestinians. Meron din palang mga kababayan natin na ang mga asawa ay Palestinian na nandyan sa Gaza. Ano nyo na po yan? Ilikas nyo na kung gusto nilang mailikas. No? Convince them. No? Hindi nyo po alam kung anong mangyayari. Sabi nga ni Madam Amy, maybe this is a long, arduous, tedious, expensive war between Israel and Hamas. No, hindi pa natin malalaman ang development nito. Mamaya meron pang, baka mamaya may mga ibang party pa dyan. No? Ito po, balita ito kahapon, October 12 sa ating bansa. DMW, 22 OFWs in Israel as Philippine government for repatriation. Ayos! At least meron nang nananawagan sa kanila, no? Ayan po, DMW officer in charge under Secretary Hans Leo Kakdak said the OFW who signified intention to be repatriated are composed of 19 caregivers and 3 hotel workers. Their workplaces are in the affected areas of the conflict between the Israel military and Hamas fighters. Tama yan. Sige, ilikas nyo na po. No? Ilikas nyo na. Pero kailangan, pag nilikas nyo na, kung iuwi nyo ng Pilipinas, tulungan nyo po sila. Siyempre, nawalan sila ng pangkabuhayan. Kawawa naman. No? Ito po yung sinasabi ko sa inyong unbelievable, heroic act of our kababayan. Ito po. Ito ang, nung nababasa ko to, kung ito man to, sa ibang news na babasa ko, talagang hindi niya po iniwan yung isang, yung inaalagaan niya. Nasama siya, no? Unbelievable humanity. Yan po ang sabi dito sa Manila Bulletin, no? Israeli official honors Filipina caregiver killed by Hamas. Tignan niyo. Kita niyo yung ibinigay niya buhay niya, iligtas niya lang yung yung inaalagaan niya, pero pati siya dinamay, pati yung inaalagaan niya tinegi po sila. Unbelievable humanity was how an Israeli official described what Angeline Aguirre, one of the 2 Filipinos who were killed during Hamas surprise attack on Israel, showed to her employer. Ayan, nakakaiyak naman ito, mga kababayan. Ayaw ko sanang ibalita yung mga ganito kasi alam nyo, nakakaiyak talaga eh. Di po ba? Sinong hindi maiiyak sa mga ganito? Biruin nyo yan, no? Talagang walang hindi niya iniwan eh. Nakakaawa eh. Biruin mo, no? Sabi niya, let's go together. Di po ba? Ganyan. Yan ang Pilipino. O Robin, di ba matapang? Grabe oh. Walang armas yun. Ibinigay niya ang kanyang buhay para lang protektahan yung kanyang inaalagaan, pero pati siya dinamay. Yan ang heroic. No, nakakaawa. Balita ko po taga to eh. Ito siguro yung taga Pangasinan, mga kababayan no. Hindi ko po nakita ko kasi
no? Nalulungkot po kung siya po 'yon. Nalulungkot po yung kanilang bayan, yung kanilang mayor, no? Nagdadalamhati sila dahil biruin mo, binigay mo buhay mo. Yan ang tunay na ano na ewan ko, hindi ko na maano na ano mga kababayan na heroes, no? Kung alam sasabihin ko sa inyo na luluha ako dito. Plur Hassan Nahum, the deputy mayor of Jerusalem, Seb Aguirre, had the chance to flee from the assault made by Benevitan Group on Saturday. But she showed loyalty by remaining on Nira's side during the violence, resulting in both of them being brutally murdered by Hamas. Ayun po yung sabi ng mayor nila. Ayan po si Kabayan. Nako, nakakaiyak ito. Ayan po si Angeline, no? Siya po to, yung nabasa ko kanina. Aguirre was a 30-year-old caregiver who had worked in Israel for 6 years, according to the DFA. She was caring for her elderly patient, Nira, and Kibbutz Kfar Gaza when the attack that already killed hundreds happened. Unimaginable honor in the face of evil. Ayun po yung sabi ng mayor ng Jerusalem. Aguirre was only among the many Filipino caregivers in Israel who have made heroic sacrifices to ensure that their patients were still attended to despite threats of terror brought by Hamas to Israel over the weekend. Ayun po. Another Filipino caregiver, Paul Vincent Castelbi, 42, was also confirmed dead, while Philippine Embassy in Tel Aviv officials are also verifying another possible Filipino fatalities. Angeline is another victim of the brutal attack of the Hamas terror organization. No? Israeli ambassador to the Philippines, Ilan Plus, in a Facebook post expressed his condolences to Aguirre's family, who he described as a hero who sacrificed her life to be with and protect her patients, Nira. Ayan po. Condolence po sa pamilya ni Madam Aguirre. Saludo po. No? Hero ka po. Nako, nakakaiyak naman ito. Sagdali lang mga kababayan, nakakaiyak eh. Nung mag-post muna tayo, let's pagdasal natin yung pamilya ni Madam Angeline Aguirre. O eto po mga kababayan, ano po ang gagawin ni Speaker Martin at ang kanyang may bahay? Diyan na din po sa Manila Bulletin. Romualdez couple to donate 1 million pesos to families of 2 Pinoys killed in Israel-Hamas war. O ayan po, bibigay po sila ng tulong, no? House Speaker Martin Romualdez and his wife will donate 1 million to the bereaved families of the 2 Filipinos killed in the ongoing war between Israel and Hamas. Speaker made this announcement on Thursday night, October 12, as he said that the donation was out of the gesture and solidarity and support to the victims' families. O sana naman po, yung pong mga bumabati ko sa ating speaker, wag yun na po itong politikahin. Wag yun na po sanang gatungan pa ng politika ang pagtulong sa ating mga modern heroes. Lalong-lalo na yung si Miss Angeline Aguirre, no? Na isinacrifice niya ang buhay niya para lang talagang to be with her yung kanyang inaalagaan na si Miss Nira, no? Palagay nyo hindi yan makakalimutan ng mga Israelites. More blessings sa iyong pamilya, Miss Aguirre. Ika nga nila, those who help my people will be blessed. Those who bless my people will be blessed. No? Bahala na po ang Diyos ang tumingin sa inyong pamilya, Miss Aguirre. No? Sana naman, no? Yung mga kumakalaban kay speaker, wag niyo na pong politikahin ito. Tulong po ito para sa mga pamilya nung namatay nating hero, no? Evil na lang kayo kung ito pag-iisipan nyo pa ng masama. Mga wala kayong puso. Yun lang po yun. He said the 1 million pesos was a joint personal donation with House Committee on Accounts Chairperson Tingog Party List, yung kanyang may bahay na si Representative Yeda Marie Romualdez. The Speaker also emphasized his commitment to find sources for livelihood opportunities and scholarship for the slain Filipino skin so they may be assisted in rebuilding their lives. Earlier, the DFA confirmed the death of a 40-year-old man from Pampanga. Yun na po siguro yung isa
Ano bang pangalan? Nakalimutan ko eh. Who have been captured by Hamas militants. Nakapture siya ng Hamas. Yikes. Dapat sinabi niya, no, ay mga Pilipino. Ginanon niya sana. Pero alam niyo na ang mga terrorist eh. Walang nationalistang kinikilala niyan eh. Kaya nga po terrorist eh. Di po ba? And a 33-year-old woman from Pangasinan. O ito na siguro to. Si 32 po. Yung si Miss Angeline Aguirre. Who was killed alongside their employer during a coordinated military attack. Yan. Ito po sabi ni Speaker, I am deeply saddened by the loss of our countrymen. In these trying times, it's crucial for us as a nation to come together and support one another. The donation is just a small token of our shared grief and our commitment to help. These tragic events reminds us of the dangers our fellow Filipinos face even as they seek opportunities abroad. Our thoughts and prayers are with the families of the victims during this difficult time. O, yan po, no? Let's pray. Pray, pray, pray. No? Eto na po. Eto, yung report na ito, mamaya may papakita ako sa inyong larawan, ha? Siguro nakita nyo na rin ito. Ha? Marcos reaches out to families of Pinoys killed in Israel war. Vows full support. So, yung mga previous days po, nababalita na tatawagan ng Pangulong Marcos itong pamilya nung confirm na 2 Pilipinong namatay, si Miss Aguirre nga po, saka yung isang lalaki na na-captured ng Hamas. Grabe, oh. Ayaw ko na pong ikwento dito yung latest eh, nanonood po ako ng update niyan. Very horrific po yung pinapakita sa TV, no? Kung kayo ay talagang, ewan ko, kung hindi pa kayo talagang magpuyos sa galit, no? Ito po, sabi dito, the toughest phone call, ang napakahirap na tawag. Ayan. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Meron pa ako nakita sa larawan dun sa Facebook page ng Pangulo, 2 to eh. Nakaganon siya eh. No, pero ito lang po yung nilagay niya sa kanyang Facebook account na Bongbong Marcos. Pero sa iba po na mga nagmamalain pa, ginagawa pang katatawanan, mga walang puso, mga siguro ito, no, mas natutuwa pa sila pag may nasasawing mga tao. Mamaya papakita ko yung mga komento na pinaglalagay nila sa mga social media kasi kinuha rin po ito ng mga ibang social media, no? At doon sa mga comment section na yon, makikita mo eh, walang empathy, walang humanity. Kayo ba? Papayag ba kayong sumali sa mga grupo nila na ganyan ang ugali nila? Natutuwa pa sila, no? Talagang mga abnoy. Yan po. Ayan po ang sabi ng Pangulo sa kanyang Facebook page, no? Mamaya na natin basahin yung buod ng ng kanyang dito sa balita ng Manila Bulletin. Pero ito po yung sabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang FB page. Last night, I made 2 of the most difficult phone calls I've had to make as president. Mahirap naman po talaga. Ako nga, binabasa ko lang, na-imagine ko na yung horror eh. Yung sakit na nadarama ng mga pamilya. Di po ba? Tapos hindi mo alam kung anong naramdaman nung namatay doon. Terror eh. You never know. Tingnan mo ha. Siguro naman yung isa, yung lalaking na-capture, hindi naman siya Jew. Wala siyang alam doon, tatrabaho lang siya. Pero ang terror walang kinikilala eh. Walang kulay, walang citizenship, walang kung ano, maliit, matangkad, no? Wala. They will seek terror. Ganun po yan. Okay? The nation is one in grieving with the families of the Filipinos who were killed in the attacks on Israel. We will provide the utmost support to the families that they were taken from. This strategy will not deter our spirit. We will continue to stand for peace. O correct, ang galing po ng mensahe ng Pangulo, pero nakakaiyak po ito. Magsabi sa amin kung ano ang kailangan mo. Nandito ang gobyerno para tulungan ka. Ayun po yung sinabi ng Pangulo doon sa asawa ng 42-year-old victim. Ayun po yung yung sinasabi nung una na na-capture siya. Di po ba? Oh.
Gusto ko lang makausap ka para alam mo naman, inaalala ka namin at nakikiramay, hindi lamang ako, buong pamilya ko. Lahat ng Pilipinas ay nakikiramay sa iyo. Condolences po, madam. President Marcos instructed the Philippine Ambassador to Israel, Pedro Juni Lailo Jr. to closely coordinate with the families of the two victims and provide them with all the necessary assistance. According to Marcos, the government will be able to provide the necessary financial assistance to the families and will assist in bringing their loved ones home. Susubukan namin lahat ng aming gagawin. No? President Marcos said the Philippines is now working closely with their Israeli counterparts to ensure the safety of the Filipinos in the war-torn country. Yan, tama naman po. So, let's just keep on let's just keep praying na sana hindi lang para sa ating mga kababayan, sana matigil na ito. May the God in heaven intervene na po kasi grabe po hindi lang pati mga inosenteng bata. Sabihin ko na sa inyo totoo ng latest, mga babies po. Yung iba, tinanggal pang ulo. Talagang the brutality, the inhumane, the evilness of this group. No? Ayang sabi ng Pangulo, gagamitin ko ang sinabi ng Pangulo, the terror act in quelling the Hamas inhumane terrorist attack. Inhumane terrorist attack. Tandaan nyo yun mga kababayan. Makita nyo yung gruesome, the brutality. Grabe. Ayaw ko na pong gatungan ito kasi alam nyo na siguro kung anong history ng mga taong ito, pero wag na natin gatungan. We just have to pray that the God in heaven will intervene. So, matapos ito kasi dami ng buhay ang nalalagas, and also this war is too expensive. May war dyan sa Europe, may war sa Middle East, dito pa sa Asia, namiminto o whatever, no? Tapos ang dami pang problema sa ating bansa, hindi lang sa West Philippine Sea, itong confidential fund, etong kung ano-ano, pagtaas ng bilihin, gasolina, no? Ang dami pong problema. So yun po, no, mga kababayan, dami nating problema, may tumawag. May nagme-messenger, anak ng Siopaw, oh. No, hindi po yun yung kaibigan natin. Oh, kamag-anak po yun, kamag-anak. Kaya I have to answer it. Pero naligaw tayo, nawala tayo. Kailangan ko pang reviewin yung video. Pasensya naman kayo. So, no, ang daming problema, no, sumasabak pa ito, may confidential pa, nag-aaway-away, kung ano-ano, no, lahat na lang inaano ng Pangulo, pero may mga tao pa rin na mga ulol, no? Biruin nyo, minamasama pa nila yung ganyan na ng Pangulo, kakaasar mga kababayan, ha? Tingnan nyo tong larawan na to, ha? Yang larawan na yan. Biruin nyo, ginago pa ng mga anti-Marcos, ng mga siguro mga pengklawan ito o dilawan. Ayan po, tingnan nyo, oh. Anong sabi dyan, no? Oh, tingnan nyo, ipakita natin yung mukha nitong mga to, no? Bet ko yung post, perfect. Wala bang travel to Israel dyan? Tapos sabay tawa, o di ba mga sinong mga hindi magagalit dito sa mga hinayupak na ito, mga kababayan? Biruin nyo yan, oh. Eto pa, ha? Tingnan nyo, mga kababayan, tingnan nyo. Ang mga kagaguhan naman ito. Bongga ang emote, ha? Oh. Model yan. Ready camera si kuya. O, tingnan nyo. Napakabastos ng mga hinayupak na ito. O, ganito, ano yan? Gaano po ito ka-difficult? Mas difficult po ba ito sa paggastos ng 362 million plus sa foreign travels? O, di ba? Utang na loob nila yon. O, grabe tong mga komento ng mga kung sino tong mga ulalo na to, no? Lights, camera, action, arte. O, biruin mo, kaartihan daw po ba mga kababayan yung ikaw nakikidalamhati ka sa pamilya ng biktima? E paano itong mga to? Walang mga puso. Tulad nung mga leader nilang mga abnoy, walang empathy. Di po ba? Tulad na lang yung ginawa ng kanilang dating presidenteng Dilaw na imbis na pumunta doon sa mga namatay na yung SUP 44, nasaan siya? Nag-aagano, nakangiti pa. Mas inuna niya pa yung makipagganong-ganon siya ng game kaysa sa mga pulis niyang namatay. Sino ang nandoon? Di ba? May video dyan.
Si Pangulong Bongbong Marcos, akala mo siya ang Pangulo that time, pero ang totoong Pangulo ng Pilipinas noon, naglalaro ng go-kart. Tapos ito yung mga uminom ng lemonade ng Abnoy na yon. Nakita nyo? Nakakagigil mga kababayan eh. Ang ganda ng pagkakapost para sa picture. Salute Mr. President, sabay tawa. Diba? It is infuriating eh. Talagang, paano mo to sila, yung bang, ewan ko, hindi ko alam. Tapos ito pa ano daw difficult doon? Gago ka ba? Namatayan na nga yung tao eh. Anong gusto nyo? Tulad ng ginagawa nyo? Tumawa? Makisaya? Diba? Hindi nila alam yung pakikidalamhati eh. At hindi nila alam kung anong bigat nararamdaman ng presidente. Kayo ba? Ha? Ito kayo, yung mga pangalan nyo dyan. Wala akong pakialam kung may lista dyan. Public domain yan. Nag-post kayo, kaya dapat mabira kayo. Kayong mga inutil kayo, no? Sana hindi dumating sa buhay nyo yan. Kayong mga walang empathy, mga walang pakiramdam ng pagkaawa, wala kayong nararamdaman. Kundi ang nararamdaman nyo ay ang pagiging demonyo. Mga hinayupak itong mga to. Kakabanas mga kababayan, di ba? Nakakagigil eh. Wala eh. Wala kang mapapala sa mga yan. Kung nang aasar man lang sila, dapat lumugar kayo. Di po ba? Sana hindi mangyari sa inyo yan. Tapos kami naman ang tatawa sa inyo. Ganun ba ang gusto nyo? Do unto others what do you want to do to yourself? Di po ba? Ganon? Kasi pinagtawanan nyo to. Tapos kung kayo may nangyaring ganyan sa inyong mga pamilya, pagtawanan din namin kami. Kayo? Oy, hindi kami ganun. May empathy kami. Alam naming lumugar kung tatawa, kung masaya, kung malungkot, kung makikidalamhati, makikidalamhati. Ganun po. Ganon ang normal na tao. Sila, abnormal. Pasensya naman, nakakagalit. Mga bastos. No? Yan na po. Yan ang kultura na naipamana nung mga amo nilang dilaw at mga pinklawan. At mga anti-Marcos, anti-Duterte, sama ko na ang Duterte. 'Di ba? Yung pattern na namatayan na nga, tawa ka pa. Sino 'yan? Bully. 'Di ba? Sinasaktan mo na, tawang-tawa ka pa. Hindi ka ba naaawa? 'Di ba? Itong mga taong ito, walang awa. Visit, makita ko lang kayo, talagang pagtatampaling ko kayo eh. Kaso mga kababayan, tulad nga po ng sinasabi ko, yung mga profile pic nila, wala. Mga nakaw. O sino magnanakaw ngayon? Sinasabihan nyo ang Marcoses ng magnanakaw. Kitang-kita nyo ang mukha nila. Kayo, hindi nyo nga maipakita yung mga pagmumukha ninyo eh. Tapos ang tatapang nyong magsalita. Diba? O sino ngayon ang abnormal? Sino ang baliw? Sino ang mga anak ni demonyo? Kayo. Pasensya naman. Nakitang nakikidalamhati ang presidente, dapat nga gayahin nyo eh. Diba? We stand with those modern heroes who sacrificed their life to save their what? Diba? Yung hindi nila kapwa Pilipino pang sinave nila. Diba? Nakita nyo, employer niya, she remains loyal. Yung isa, binihag, sabay tinegi. Hindi ba kayo naawa doon? At ang Pangulo nyo nakikidalamhati sa pamilya nun? Tinatawanan nyo? Sabi nyo, arte-arte lang yan? How do you know? Siguro gawain nyo yun. Kasi nagmula sa bunganga ninyo. Gawain nyo yun. Na kunwari nakikidalamhati kayo, pero hindi tao sa puso ninyo ang pakikidalamhati. Kundi sa loob-loob nyo, minumura nyo yung taong binibigyan nyo ng dalamhati. Mga gago kayo. Hindi kayo normal na tao. Dapat kayong ipapsychiatrist. Di po ba? Kakaasar eh, nakakagigil mga kababayan. Nananawagan ng presidente that we have to stand dito. Nakikidalamhati kami, mga Pilipino nakikidalamhati kami, pero hindi pala lahat. May mga anak ni Beelzebub. Sus mio. Gigigil ako mga kababayan. Ito pa po. Marcos wants strong repatriation plans for Pinoys in Israel.
vows assistance to Pinoys affected by war. O latest lang po yan, no? As of, ito na po ang latest. 4 Filipinos are still missing as of Thursday evening, while 2 has been confirmed dead. O yun na po yung sinabi natin. Marcos said the administration was closely monitoring the war and was coordinating with the Israeli government for updates. The DFA has rises alert level 2 and 3 in Israel and the Gaza Strip. Nako. President Marcos ordered government agencies to explore all evacuation strategies to assist Filipinos affected by the war in Israel, and as he ensured assistance to those who will be evacuated. O tingnan nyo, darating at darating ang tulong. Tapos kayo dyan, gusto nyong bawasan ng budget ng OP, tanggalan ng confidential intelligence pa, kung ano-ano pa. O bakit kayo dyan? Kayong makabayang black, ano masasabi ninyo? O, di ba? O ikaw, yung Gabriela Party List, si Angeline Aguirre, babae yan. What is your statement? Wala nga kayong statement eh. May nakita nga po akong larawan, mga kababayan, sa X. Ay, Diyos mo iyo. Yung mga nagrarally, panig pa sila doon sa terrorist. Ayaw kong i-post dito, ayaw kong bigyan ng platform dito. No? Oh, Hontiveros, what can you say? Di po ba? Kayong mga leftist dyan na group, what can you say? Ilan ng kababayan natin ang namatay? Isa kababaihan. O ngayon, 4 pa ang nawawala. Ba't hindi makapagbigay ng statement si Gabriela Party List? Hindi makapagbigay ng statement ang Commission on Human Rights? Where are you? Di po ba? Bakit kayo tahimik? Bakit kayo tikom? Tignan nyo yung mga social media account nila. Wala. Ang pinag-uusapan pa rin nila ay ang confidential fund ng Pangulo. Nais nilang tanggalan. O ano? Di ba? Wala man lang kayong sabihan na tumulong sa DMW, OWA. Wala. Buti pa si Rapi Tulfo may sinasabi. O. Di ba? Wala eh. Itong Makabayan Black, magaling lang sila, pampapogi lang ng pangalan nila, pero pag yung alam nilang maano sila ng mga kakampi nila, ha? Kasi terrorist group yung Hamas eh. Oh, pasensya naman. Sinabi ng Pangulo eh, babanggitin ko na. Di ba? Wala silang statement. They cannot even condemn the acts made by Hamas. Biruin nyo mga babies, tinegi, masakir sa isang lugar, dun sa Gaza. Balita po dito. Di po ba? O ngayon, ano? Nasaan? Diyos mio, wala nga kayong may provide na tulong eh. Kayong Makabayan Black dyan eh. Wala. Laki-laki ng mga sinasahod. 213,000 naman. Pero wala. Sila pa ang bida. Di ba? Tama, mali. O. Kayo dyan. Anong masasabi ninyo? Makabayan Black, Hontiveros, Coco Pimentel, walang mga statement. Mga ilang senador, tikom ang bibig. Wala eh. Di nila alam kung anong papanigan nila eh. Di ba? Walang mga prinsipyo, walang conviction. Oh, pa si Jinggoy eh. Saka sino ba? Si Jinggoy. Oh, si Jinggoy, believe ako doon. Tapang yun eh. Jinggoy, kapitbahay kita. San Juan ka lang. Kukross lang ako dyan sa Kalentong. Nasa San Juan na ako. Di ba? Oh, eto naman. Alis tayo doon, no? Once again, ako po ay nakikidalamhati sa pamilya po nung 2 kababayan nating namatay, no? Sa mga pamilya po nila, no? Marami pong tulong ang darating sa inyo at maniwala po kayo na ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Sabi nga nila, blessings will overflow. Hindi po ba? There shall be showers of blessings. Okay, so alis na po tayo doon. Punta po dito tayo sa CIF, no? Ito lang po sabi ni Representative Kimbo, House rationalization of CIFs affected 11 agencies, says Kimbo. A total of 11 agencies were affected by the House Representatives rationalization of CIF in the 5.768 trillion GAA. Di ba? Yan ang sabi niya. Okay, so ang nakita lang natin 5 eh. DepEd, OBP, DA, DICT, DFA. Oh. Nasaan yung 6?
Kimbo said the remaining 187 million came from the 6 government agency whose confidential funds had been capped down. Oh, binabaan lang daw. The confidential funds of the BOC and the Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity had been reverted to fiscal year 2023 levels, which now amount to 69.5 million and 54 million respectively. Ay, ang baba nga. The DOJ, Office of the Secretary, and the Office of the Solicitor General, 168 million, 10 million, and the Anti-Money Council, 7.5 million also pays a slash in confidential fund expenses. Oh, ang dami pala, no? Ang daming na ano dito, naputulan, no? Oh, okay lang yan eh. Yung ang ombudsman eh, 51 million yata yung kanyang confidential file. I'm correcting myself po. Hindi po 5 million, 51 million ang binibigay sa kanya. Alam nyo ginawa niya? Kunin nyo na yung 50 million, 1 million lang gusto ko. O yung DMW, wala silang CIF. Gusto silang bigyan ni Rapi Tulfo. No? Okay. So, usapin pa rin CIF, labas tayo doon. Eto, huli na po to sa Manila Bulletin, pero may isa pa tayo. May nagsalita po kasi, no, tungkol dyan sa confidential pa ni BP Sara Duterte. O, eto ha, mga Sara Duterte, fanatics ha. Babasahin ko lang ito, ha. Duterte camp in panic mode over confidential fund. Sino nagsabi niyan? Yung ex-OBP spokesperson. Sino yun? Ha? Sino tong ex-OBP ni Lenlen? Yan. Siya si lawyer Barry Gutierrez, an ex-Akbayan lawmaker. Ito po yung sabi niya. You know, they are in panic mode. Kung kahit yung matanda ay inilabas na to do what he does best, manakot at paguluhin ang usapan. He's talking about PRRD. The elder Duterte, in an interview in SMNI, said the Vice President intended to use her proposed confidential fund to make basic military training compulsory again for high school and college students. He also apparently advised the younger Duterte to be upfront about her plans of using the funds against communists, red tagging once more ACT teachers party list. Talaga naman eh. Talaga naman komunista yung mga yan. Pakialam ko dyan, red tagging, wala naman yan sa batas, sabi ng Supreme Court. Diba? Di kasuhan nyo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, diba? Nagpa-panic mode na daw po kayo, hoy, kayong mga kampo dyan ni Sara Duterte, sabi ni Barry Gutierrez. Ito. Mayabang po itong gago na ito. Sobrang epal, maepal. Di ko na sasabihin yung iba pa niyang sinabi, haba lang vlog natin. Panic mode na daw po kayo. Depensahan nyo yan, no? Kinakawawa kayo ng mga Makabayang Black talaga. Hindi kayo makapuntos sa Makabayang Black. Labanan nyo to. No? Ginagago po kayo sa Twitter. Punta kayo ng Twitter. Barahin nyo lahat sila doon. Di ko kayo nakikita doon No? Nandito kasi kayo sa vlog ko Puro naman kayo thumbs down. Di ba? Ayan. Sige, labanan nyo po yung sinabi ni Barry Gutierrez. Ano daw pa kayo? Panic mode na daw kayo. Baka naman gusto nyong gumawa na nung yung movie ni Jodie Foster, yung Panic Room. Safeguard doon. Doon kayo pumunta. Kasi nasa panic mode na daw po kayo Naaasar kayo ni Barry Gutierrez, yung ex-OBP spokesperson. Nako, ewan ko. Eto. Isang representative may sinabi din, no? Kasi sa kaguluhan sa ating bansa, diyan sa mga CIF sa taas presyo. Ito pa, Villafuerte, inalmahan, nasa likod ng mga imbentong kwento. Talagang na-fed up na rin siguro to no? Inalmahan ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte ang mga nasa likod ng mga imbentong kwento na gumugulo sa gobyerno sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Tignan nyo. Quote, oil prices had begun to spike as a result of the ongoing Israel-Hamas conflict. The government needs to be prepared for the possible fallout resulting from this. The last thing we need right now is for crass, divisive politics distracting us from the possible problems that could arise from this brewing crisis.
Hinimok ni Villapuerte ang mga nasa likod ng mga paninira na tumulong na lamang sa pagbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Correct! Sa halip na gumagawa ng mga inventong kwento, magtulungan na lang tayo. Lahat naman tayo ay apektado dito. Tapos na ang panahon ng mga siraan, mga aligasyon na walang basehan at haka-haka lamang. Pagkakaisa ang tamang paraan para malunasan natin ang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Correct! No, tulad nung yung putak ng putak doon sa Nation Building Show. Putak ng putak. Mag-ano na lang kayo, sumama na lang kayo na magkaroon kayo ng tamang solusyon sa mga problema tulad ng sinasabi nyong inflation. O kung ano-ano pa, hindi yung sa confidential fund. Ano yung confidential fund ni BP? We will find out the result of that sa BICAM. Hindi ko naman masisisi itong mga kaalyado niya kasi kinakalampag din nila itong Congress. Malay nyo, meron dyan mag-take up. Malay nyo si Bato, isingit niya. Diba? Ano niya, maski na, sabi ko nga sa previous vlog ko, maski na ample amount, bigyan nyo. Para lang tumigil sila. Diba? Diba? Very noble naman yung programang gagawin niya. Ako, gusto ko rin yun. ROTC, magapi yung mga tulad ni Castro. Wag yun naman sanang ilagay dun sa pagkain ng bulate. Wag naman ganun. Human rights pa rin. Kasi nabisto po yung tatay niya. Yari ka. No? Baka pwede ka nang madimanda ni Castro kasi sabi daw ni Castro, threat daw yun sa buhay niya. Sabi naman nung Gabriela Parteris Brosas, we will fight any ganito. Di wow. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.